So ngayon po ay Happy Monday. Happy Monday na po. Yan. Okay. Okay. Okay, bago po tayo mapunta dyan, mga kaibigan, no? Okay. Ay, basahin po muna natin ito, no? Mga kaibigan, itong sinabi po ni VP Sara Duterte. Sandali, papakita ko sa inyo, no? Para makita niyo rin. Okay. Basahin muna natin ito. Ito po ang sinabi ni VP Sara Duterte, mga kaibigan. Tingnan po natin na. Sabi po niya dito, saan mo gagamitin yung missile? VP Sara, PH foreign policy must be friend to all. So ito po mga kaibigan yung komentaryo ni Sara Duterte. Saan daw gagamitin ng ating Pangulong BBM ang missile? Yan po So, yun po, no? So for the first time, Vice President Sara Duterte gave her insight on the ongoing territorial conflict between the Philippines and China over the resource-rich West Philippine Sea, warning the Philippines against taking side in the United States conflict and advising it instead to force recognition and implementation of the 2016 arbitral award. Okay. So sabi po niya, no? Dito, first time po ito nangyari na si Vice President Sara Duterte ay nagbigay ng kanyang insight tungkol sa ongoing na territorial conflict between Philippines and China, no? Diyan po sa West Philippine Sea at winawarningan niya ang Pilipinas. Sabi niya, against taking sides in the United States conflict. Sandali, may mali dito warning the Philippines against taking sides in the United States-China conflict and advising it instead to force the recognition and implementation of the 2016 Arbitral Tribunal Award. Sandali. May mali, no? Okay. So, mga kaibigan, contradicting. Ito pong sinasabi ni Vice President Sara Duterte ay nagko-contradict. Contradicting po sa kanyang sinasabi. Unang-una sabi niya, mga kaibigan, huwag daw magte-take side sa Amerika. Unang-una mga kaibigan, pagdating po sa mga gera-gera, pagdating po sa panggigera ng Amerika sa ibang mga bansa, hindi po nagte-take side ang ating Pangulo. Dahil ang Pangulo po natin ay peace-loving president at ayaw po niya ng gulo, di ba? So, hindi po siya nagte-take side, hindi po siya kumakampi sa Amerika kapag meron pong mga ginigera or gigerahin dahil naniniwala po ang Pangulo natin sa yung peaceful na solution. Mag-usap, no? Mag-usap dapat. Peace talk dapat at hindi yung nagigera. So, eto po mga kaibigan, nakikita ako dito na pumapapel, no? Pumapapel na naman itong si VP Sara Duterte at ginagamit po niya itong issue ng itong pakikialam, no? Ng Amerika dito sa giyera na ginagawa ng Israel at saka ng Iran. Kasi lately mga kaibigan ay gumanti din po yung yung Iran at nagpakawala din ng missile. Kasi nga mga kaibigan, alam naman po natin ang Israel, di ba? Nag-start po ito doon sa pag-hostage nitong Hamas sa mga Israelita, no? At pagbobomba ng Hamas doon sa mga ilang part, no, ng Israel. So, kita natin yung ginawa po ng Israel ay yung kanilang pagganti, no, dito sa mga Hamas na to ay marami nga din pong nadamay at tuloy-tuloy na yan, no? So, and then yung ibang mga bansa na karating bansa ay medyo
medyo sumama na din. At ito nga lately mga kaibigan yung Iran, no? So, kaya may mga kababayan tayo na pinapalikas na, no, from Israel dahil medyo lumalala yung conflict. So dito mga kaibigan, hindi po nagsaside ang ating Pangulo. Laban po nila yan. Ang laban nila yan. Ang laban natin, laban po natin ito. At isa po mga kaibigan, yung Amerika, siya po yung talagang number one, no, na tumutulong sa atin pagdating po dito sa West Philippine Sea. So yung sinasabi po ni Sara Duterte, dinadivert po niya, tinitwist po niya ang issue. Yung pagiging kakampi natin, mga kaibigan, with America ay hindi po sa mga bakbakan na yan na nangyari ngayon sa mga iba-ibang bansa, kundi ito po ang pagiging kakampi natin with America ay napakatagal na po ito mga kaibigan, no? Talagang ironclad na ito, mga kaibigan. Napakatagal na, ilang dekada na ang nagdaan itong ating pakikipag-alyansa sa Amerika. Sila yung ating pinaka-close ally, no? Yung Amerika. So, kaibigan po natin, kaalyado natin, ironclad na nga ang ating pakikipagkaibigan, pakikipag-alyansa sa Amerika, lalong-lalo na po pagdating po sa issue ng West Philippine Sea. Kasi isa po ang Amerika sa unang-una, no, na tumututol pagdating po diyan sa pag-aagaw, pag-aangkin ng China sa West Philippine Sea. Kaya doon po tayo nagiging kakampi ng Amerika. Maling-mali po yung sinasabi ni itong si VP Sara Duterte na dapat daw ay hindi daw kumakampi yung Philippines, hindi daw dapat kumakampi tayo, hindi daw tayo dapat na nagsaside sa Amerika, mga kaibigan. Kung titingnan natin, bakit ba tayo nagiging kakampi ng Amerika? Yan po ay sa issue ng West Philippine Sea at yan po ay sa issue ng pag-i-insist natin, no, na itong Arbitral Award 2016 ruling ay talagang sa atin yan. Ini-award po sa atin yung 200 nautical miles exclusive, kumbaga exclusive economic zone, 200 nautical miles, no? Yan po ay in-award sa atin, no, sa UNCLOS, United Nations Convention on the Law of the Sea. In-award po sa atin yan ng Arbitral Tribunal Award. Pero hindi po yan kinilala ng tatay ni Sara Duterte na si Rodrigo Duterte at mukhang hindi din po kinilala ni Sara Duterte. 'Di ba? Pero ngayon, mukhang kanya pong pinansin baka dahil sa kailangan na niyang mambudol ng tao dahil siya ay merong ambisyon na tumakbo sa 2028. So, kailangan na niyang mambudol ng tao. Katulad ng pambubudol ng tatay niya. Nung sabihin ng tatay niya na pupunta siya sa West Philippine Sea at pupunta ako sa China. Ganun ba yun? Yun? At siya daw ay sasakay daw ng jet ski. At pagdating daw niya doon sa airport ay is it airport? Or nakalimutan ko yung exact word, no? Pero itatarak daw niya ang flag, no, ng Pilipinas at sasabihin niya, amin ito. So yun po ang ginawa ng tatay ni Sara Duterte during campaign period para siya ay manalo. At nanalo nga po siya dahil sa kanyang napakatapang na statement. Pero nalaman natin nung siya po ay naupo na sa pwesto, nalaman natin na siya pala ay binudol. Binudol lang niya ang mga Pilipino, mga kaibigan, dahil hindi naman pala niya ginawa. Binudol lang niya ang mga Pilipino, mga kaibigan, no? So, eto po mga kaibigan, mukhang ginagawa na naman ngayon ni Sara Duterte ang pambubudol sa mga Pilipino. Ayan mga kaibigan, no? For the first time, Vice President Sara Duterte gave her insight on the ongoing territorial conflict between the Philippines and China over the resource-rich West Philippine Sea,
warning the Philippines against taking sides in the United States-China conflict and advising it instead to force the recognition and implementation of the 2016 Arbitral Tribunal Award. Kung titingnan natin, may mali sa statement ni Sara Duterte. Kasi wino-warningan niya ang Pilipinas na huwag daw magte-take side sa United States at saka sa China, no? Doon daw sa over the conflict, mga kaibigan, din sa West Philippine Sea. Kung titingnan natin, mga kaibigan, kahit ikaw na ordinaryong mamamayan, kanino ka magsaside? Kakampi ka dito sa China na inaangkin ang iyong 200 nautical miles? Exclusive economic zone. So, ibig sabihin, pag gusto ni Sara Duterte, dito tayo kumampi sa China. So, ibig sabihin, kapag kumampi tayo sa China, mawawala na sa atin ang West Philippine Sea. Kaya nga, when it comes to West Philippine Sea, ang dapat nating alay, ang dapat nating kakampi dito ay ang United States. Kasi ang United States ay isa sa tutol na tutol sa ginagawa ng China sa pang-aangkin niya ng halos buong South China Sea. Sabi ko nga sa inyo, mga kaibigan, ang South China Sea ay isang napakalaking bahagi ng tubig, no? Ng karagatan. Isang napakalaking bahagi ng karagatan. Pero hindi po ibig sabihin na ito is South China Sea, ang pangalan ay sa China na yan. Katulad na lang ng Indian Ocean, diba? Ibig sabihin, Indian Ocean, ibig sabihin sa Indian pala yan. Hindi ganun, mga kaibigan. At from the start, from the very beginning, hindi po South China Sea ang tawag diyan, no? Nagkaroon po ng iba-ibang pangalan yang parte ng karagatan na yan. At lately na lang po naging South China Sea ang tawag diyan dahil po doon sa mga Arabian sailors, sila po ang nagbigay ng pangalan yan, no? So hindi po yan West Philippine Sea, lately na lang po yan tinawag na West Philippine Sea. So kung titingnan natin dito, meron pong halong paglilinlang sa taong bayan. Nililinlang na naman tayo ng Vice Presidente. Inuuto at binubudol na naman tayo ng Vice Presidente na sasabihin niya na huwag daw kumampi sa United States kasi daw, yung dapat daw ay i-recognize, no? Yung instead, i-force daw yung recognition ng implementation ng 2016 Arbitral Tribunal Award. So binubudol na naman tayo ng Vice Presidente para makakuha siya ng boto, para makakuha siya ng mga, yung makuha niya ang loob ng mamamayang Pilipino. Well, in fact, mga kaibigan, for 6 years na namuno ang tatay niya ay hindi natin siya naringgan ni isa man lang, mga kaibigan, na kasi ano siya vice mayor siya mayor siya. That time, 6 na taon, no, na ang kanyang tatay ay presidente. Mayor siya at anak siya ng Pangulo. Pwede siyang umangal, pwede siyang magsalita against dito sa ginagawa ng China na pambubuli sa ating mga mangingisda. At for 3 years naman ang ating Pangulong BBM ay naupo na at Vice Presidente si Sara Duterte. Never mo rin siyang maringgan na nagsalita against dito sa ginawang pambubuli ng China sa ating mga mangingisda, sa ating mga Navy, Coast Guard, dyan sa West Philippine Sea. Pero ito ngayon na siya ay tatakbo na sa 2028, nag-uumpisa na siya na mambudol sa mga Pilipino. Inuumpisahan na niya ang pambudol sa mga Pilipino para siya ay makakuha ng boto. Another budol na naman, another panluloko na naman sa taong bayan, katulad ng ginawa ng tatay niya na magje-jet ski at itatarak ang flag ng Pilipinas sa West Philippine Sea. At pagkatapos, no, mga kaibigan, tayo pa ang naging tanga. Biruin mo, sasabihin niya, tanga daw kapag naniwala sa kanya. My God, pinramis mo yan pagkatapos later on dahil sa hindi mo nagawa, dahil naging tuta ka ng China, instead na ipaglaban ang West Philippine Sea, naging tuta ka ng China. Dahil sa naging tuta ka ng China, sasabihin mo mga tanga ang mga Pilipino dahil naniniwala sa'yo. My God, di ba? So ganito rin po ang gagawin, natitiyak ko, ganito rin ang gagawin ni VP Sara Duterte. Bubudulin po na naman niya tayo, no? So ito, mga kaibigan, no?
So yan nga, this was the first time that Vice President has spoken about the ongoing maritime issues between China and the Philippines, even going so far as to recognize the 2016 arbitral tribunal victory that her father, former President Rodrigo Duterte, said before was just a piece of paper that can be thrown away. So mga kaibigan, yung sinasabi po na yan ni Sara Duterte ay hindi po nagre-reflect sa kaniyang mga ugali. 'Di ba? Hindi po nagre-reflect sa kanyang mga pinag-uugali. Katulad na lang mga kaibigan, sasabihin niya na, manalangin tayo sa Panginoon na magkaroon ng kapayapaan. Pagkatapos, kinabukasan mga kaibigan, nagmura. Pagkatapos, ah, nag nag nag, nagra-rally kung ano-ano mga sinasabi at, sinisiraan ng gobyerno. So, paano yung sinasabi niya na manalangin tayo na magkaroon ng kapayapaan, et cetera, kung siya ay rally ng rally at minumura ang ating pangulo, sinasabihan na hindi marunong magpresidente, dapat dapat nang umalis, et cetera. So mga kaibigan, totally, no? Nagko-contradict yung kanyang mga sinasabi sa kanyang mga ginagawa. Ganyan po ang tatak Duterte, no? Kanila pong kinokontra yung kanilang mga sinasabi. Tatak Duterte po yan. Kinokontra nila yung kanilang mga pronouncement, yung kanilang mga sinasabi. Pag sinabi nila na manalangin tayo para sa kapayapaan, maya-maya magmumura yan at magrarally at pagkatapos maninirang puri at sisiraan ng gobyerno. So, nasaan doon yung sinasabi mong manalangin para sa kapayapaan? 'Di ba? So yan po ang tatak Duterte. At wag na wag po natin hayaan na mabudol na naman po tayong muli ng mga Duterte. Dahil itong mga to mga kaibigan ay gagawin po nila ang lahat ng kanilang makakaya para lang makabudol ng mga Pilipino at mabalik po sa pwesto. Atat na atat po sila nang makabalik po sa pwesto dahil gustong-gusto po nila na lahat po ng kanilang mga kaso ay ma-whitewash at lahat po ng kanilang mga na-enjoy ng 6 na taon ay maibalik na naman sa kanila. Yan po ang dahilan kung bakit atat na atat si Sara Duterte na palitan na si PBBM at siya po ay gustong-gusto na maupo na ngayon sa pwesto ngayon na. Kung pwede lang na pumunta siya sa Malacanang at paalisin niya si PBBM ng ganon-ganon na lang mga kaibigan. Pipitikin niya ng ganon-ganon na lang para si PBBM ay mapatanggal sa pwesto. Gagawin niya yan kung maaari lang. Pero hindi niya kaya dahil alam naman natin mga kaibigan na pag ginawa niya yan, ay hindi naman niya talaga magagawa yan, no? At siya po mga kaibigan ay baka ikulong lang siya, mga kaibigan. Makukulong lang siya kapag ginawa niya yan, no? Dahil presidente ng Pilipinas yan, hinalal yan si PBBM ng taong bayan. 31.6 million Pilipino. Legit na mga nagsuporta sa kanya. Diba? So mga kaibigan, huwag po kayo magpapabudol sa sinasabi ngayon ni Sara Duterte tungkol dyan sa arbitral ruling dahil 6 na taon po. Wala po siyang sinabi, mga kaibigan. Hindi po siya naging concern sa mga mamamayang Pilipino. Hindi po siya naging concern sa mga mangingisda habang sila ay binubuli ng mga mangingisda ng mga Chinese maritime ano ba yun, yung Chinese militia, habang sila ay binubuli, wala pong pakialam si Sara Duterte. Habang binubuli ang ating mga Navy, ang ating mga Coast Guard, habang binubuli at wino-water cannon, nilalaser ang ating mga Coast Guard, ang ating mga Navy, wala pong ginagawa si Sara Duterte. No comment, no comment, no comment. Pagkatapos ngayon, magsasabi siya na dapat ay i-force natin ang pag-aangkin natin sa West Philippine Sea dahil yan ay inaward sa atin. Isang malaking budol, mga kaibigan. Budolera! Isang malaking budol. Gagawin na naman yung pambubudol na to para makakuha na naman siya ng boto at para manalo siya sa pagka-presidente sa 2028. Mga kaibigan, huwag na tayo magpapabudol. Nangyari na ito na budol tayo ng tatay niya. Pupunta daw siya sa West Philippine Sea at doon itatarak daw ang flag ng Pilipino. Mga kaibigan, nakita niyo mga kaibigan na yung ganyan na mga mayayabang na mga tao, mga mayayabang mga kaibigan na mga politiko ay wala naman palang kayang gawin dahil sila tuta ng China. Tuta ang mga gago. Yan, 'di ba?
tuta, ang mga gago, ang mga hayop. Yan, tuta talaga sila. Okay. Okay mga kaibigan, no? Aga-aga na high blood ako Saglit. Okay, ano pa? Sabi pa niya, mga kaibigan sabi niya, guys, we already won in the arbitral award. We already have an award from the case that we filed when using the UN Convention on the Law of the Sea on clause. Nanalo na tayo dyan. We already won there, she said, adding that the whole world knows about the arbitral award. Kita niyo yung pambubudol, mga kaibigan. 6 na taon, wala kang say. 3 taon, wala kang say sa Marcos administration. Tinatanong ka ng mga tao, no comment ka. Nung binubuli ang mga mangingisda, no comment ka, tinatanong ka Nung nilaser yung ating mga Navy, yung ating mga Coast Guard, tinanong ka, no comment ka rin. Nung winoter ka nun, tinanong ka, no comment ka pa rin. Pagkatapos ngayon, sasabihin mo, ay ganito, ganyan ang nangyari. Atin yan, nanalo na tayo sa arbitral award. Budol! Isa kang malaking budol. Gusto mong budulin ang mga mamayang Pilipino para makakuha ka ng boto. Wag kami, Sara Duterte. Dahil alam na ng sambayan ng Pilipino ang strategy ninyo ng mga Duterte. Kayo ay mga budolero para lang makakuha kayo ng boto. Ganyan ang ginawa ng tatay mo na pupunta daw siya sa West Philippine Sea at itatarak daw ang flag ng Pilipino. Wag mo kaming budulin dahil alam na namin ang inyong mga ugali. Mga budolero kayo. Mga gago! Budolero. Gago! Yan. Ay, ako talaga inis na inis So, mga kaibigan, sabi pa niya, Duterte took the stage during the pre-Duterte Now rally at the Parliament Gardens in Melbourne, Australia, addressing her family supporters here. Yan. So, yan mga kaibigan sa Melbourne, Australia yan. Kita mo, ang agang namulitika ng gago, no? Gaga pala, babae yan Napakaaga niyang mamulitika, mga kababayan. Instead na gawin ang kanyang trabaho bilang vice-presidente, namumulitika, punta sa kung saan sa mga bansa at kanyang binubudol ang mga OFW, mga kaibigan, no? So kayo mga OFW, kung kayo ay mga OFW, mag-isip kayo ng tama, no? Isipin niyo ang tama, ano bang ginagawa ng taong ito? Bakit ba si Sara Duterte ay punta sa iba-ibang mga bansa at siya ay nangihikayat kasi siya ay gustong maging presidente sa 2028. Grabe mga kaibigan, grabe ang pagkadesperada ni Sara Duterte. Ang mga kaibigan, di ba? Hindi nila kinakaya na patalsikin si PBBM sa napakarami nila ng mga plano, sa napakaraming ginawa nila destabilization plot. Hindi nila kinaya na patalsikin ang ating Pangulong Bongbong Marcos. So anong ginawa nila? Itong lately, meron silang Kongreso ng China na tinatawag Kongreso ng China. At yun mga kaibigan ay para pababain si Speaker Martin Romualdez. Yan mga kaibigan. So hindi nila kinaya si PBBM. So ngayon tinatarget nila just lately mga kaibigan yung samahan nila Kongreso ng China mga kaibigan. Just lately ay nananawagan sila. Until now, nananawagan sila na umalis na daw si Speaker Martin Romualdez sa pagiging Speaker of the House. Nakita nyo? Kasi desperado sila. Mga desperado, mga gago, ang mga hayop. Mga kaibigan, desperado sila para palitan ang ating Pangulong Bongbong Marcos. Super desperado sila, mga kaibigan, no? Kaya yan ang ginagawa ngayon ni Sara Duterte, mga kaibigan, na talagang namudol ng mga Pilipino. At ito po ang ginagawa niya ngayon. Ginagamit po niya ang issue ng West Philippine Sea na kunwari, mga kaibigan, ay nagti-take side siya dito sa arbitral award na kunwari ay atin ito, kunwari ganyan mga kaibigan, para makapambudol ng tao, di ba? So Duterte took the stage during the pre-Duterte Now rally at the Parliament Gardens in Melbourne, Australia, addressing her family supporters there.
Yan. So, puro ano mga kaibigan, no? Puro pamumulitika ang ginagawa niya. Sabi ko nga, bilib na bilib ako dito eh. Kubra lang ng kubra ng sweldo, pero wala namang ginagawang trabaho. Kubra ng sweldo, pero hindi naman nagpapagod. Grabe mga kaibigan, grabe. No? Sayang lang ang pasahod natin dito sa babaeng to. Sayang talaga ang ating pasahod sa babaeng to. And therefore, the only thing that you need to do is force the recognition and the implementation of the award through diplomatic channels. Hindi yung kikilingan mo ang isang foreign power. Papasukin mo ang missile ng foreign power sa bansa mo na alam mo na kinaiinisan ng kalaban niya. Guys, kita nyo ha? Kita nyo ha? Si Sara Duterte dito is trying to please China. Kitang-kita na, piniplease niya ang China. Huwag kayo magpapasok ng mga missile kasi kinaiinisan yan ng China. Kitang-kita, sabi niya. And therefore, the only thing that you need to do is force the recognition and the implementation of the award through diplomatic channels. Hindi yung kikilingan mo ang isang foreign power, papasukin mo ang missile ng foreign power sa bansa mo na alam mong kinaiinisan ng kalaban niya. Kitang-kita ang pagiging pro-China ni Sara Duterte. Siya ay China pleaser. Piniplease niya ang China. So huwag kang magpapasok dito ng missile kasi ayaw na ng China yan. Di ba? Eto mga kaibigan, hindi man lang naisip ni Sara Duterte na ang Pilipinas, okay, pinapapasok ang missile dito. Bakit? Para maging deterrent. Para kumbaga, ang China ay magkakaroon ng second thought sa tuluyang pag-angkin ng West Philippine Sea. Pero hindi man lang naisip ni Sara Duterte na yung napakalaking bahagi ng South China Sea na bawal, napakalapit sa atin, sa West Philippine Sea, bawal na pagtayuan ng military power. Anong ginawa ng China? Una muna, ang sabi ng China, naglagay doon ng mga bamboo shield, sabi nila, ay para lang daw sa mga sa mga mangingisda, para meron daw masilungan ang mangingisda. Ilang taon ang dumaan. Anong nangyari? Panahon ni Duterte, ni Pinoy ni Duterte, nagtayo na sila ng artificial island. After nilang tayuan ng artificial island, anong itinayo nila? Yung kanilang napakalaking military base. Kita niyo ha? Kita niyo yung ginawa ng China. Pero may sinabi ba dyan si Duterte? May sinabi ba dyan si Sara? Wala. Okay lang sa kanila yan. Pero yung pagpapapasok lang ng Pilipinas sa missile, umaalma na si Sara. Ayaw daw ng China yun. Ayaw daw yun ng kalaban. Hello? Bakit? Sa atin ito. Bansa natin to. Anong pakialam nila? Kahit papasukin pa natin lahat ng missile ng Amerika, lahat ng missile dito ng iba-ibang mga bansa, wala silang pakialam. Dahil atin yun, West Philippine Sea. Sila nga yung China nga nagtayo sila ng military bases diyan sa South China Sea na napakalapit sa atin, sa West Philippine Sea. Nagtayo sila diyan, nakatutok na ngayon kanilang mga cannon, kanilang mga missile dito sa bansa natin. Pero umangal ba kayo? Pagkatapos ito, nagpapapasok lang ang Pangulo natin ng mga missile, galit na? Ha? Umaangal na si Sara Duterte? Hello? Ano ka? Tuta ka talaga ng China. Tuta ka talaga ng China. Gago! Tuta ka ng China. Gago ka. Naging pangalawang pangulo ka pa ng Pilipinas. Hindi mo naman kayang ipagtanggol ang mga Pilipino. Gago! Hayop ka. Yan ang katotohanan. Isa kang malaking hayop. Gago ka. Yan. Ang mga Pilipino, instead na ipagtanggol mo ang mga Pilipino, ang ginagawa mo, pinapaboran mo pa ang China. Hindi ka dapat, alam mo, yung mga katulad mo na mga makapili, hindi ka dapat na nahahalal sa bayan natin, Pilipinas. Dahil ang Pilipinas magiging China country lang ito. Diba?
magiging probinsya lang tayo ng China. Sakupin lang tayo ng mga komunista. Gago! Okay mga kaibigan, ano pa? Yeah, so pa, Duterte took the stage during the Free Duterte Now rally at the Parliament Gardens in Melbourne, addressing her father's supporters here. Therefore, the only thing that you need to do is force the recognition and the implementation of the award through diplomatic channels. Hindi yung kinikilingan mo ang isang foreign power. Papasukin mo ang missile ng foreign power sa bansa mo na alam mo na kinainisan ng kalaban niya. So, ito pa mga kaibigan, tinatry pong i-please no, ni Sara Duterte ang China. China pleaser po siya. Siya po ay mouthpiece ng China, no? Si Sara. Yan. Nawala ka naman kinalaman sa gitgitan nilang dalawa. My God. My God, Sara Duterte. Pagdating sa West Philippine Sea, dapat lang ng ating Pangulo ay magkaroon ng maraming kakampi. Mapa Amerika, Australia man, Japan, lahat ng mga bansa na pwedeng maging kakampi ay dapat tayo ay makipag-alyansa pagdating sa West Philippine Sea para ito ay maging deterrent ng China. Yan nga ang dahilan kung bakit hanggang ngayon ay hindi nila tuluyang naaangkin ang West Philippine Sea dahil sa matalinong pagdesisyon ng ating Pangulo na nakikipag-alyansa siya sa napakaraming mga malalaking bansa para harangan ang ginagawa ng China sa Pilipinas. Gusto mo talaga maging province of China?